My name's Charles Bronson, and all my life I've wanted to be famous. Ang kwento ni Charles Bronson. Sa kaharian ng Britanya, may isang lalaki na pinakakilalang bilanggo sa bansa. Ngunit ano nga ba ang istorya ng buhay ni Charles Bronson? Ating talakayin, kung saan may kaalaman, at may matututunan, dito lamang sa Pinoy Wisdom. Ang kanyang pangalan ay Charles Bronson. Ngunit sa katunayan, ipinanganak siya bilang Michael Gordon Peterson noong ika-6 ng Disyembre, 1952. Ang buhay niya ay umiikot sa isang mundo ng krimen, at ang walang katapusang paglaban sa sistema ng mga bilangguan, kabataan at unang krimen. Si Michael ay lumaki sa Wales at lumipat sa Luton noong kanyang kabataan. Sa simula, wala siyang malubhang pagiging masama. Ang kanyang ama ay may-ari ng isang conservative club, at ang kanyang tiyahin at tiyo ay naging mga mayor. Ngunit sa gulang na 13, lumipat siya sa hilagang bahagi ng Britanya at doon nagsimula ang kanyang mga problema. Nahuli siya sa mga krimen ng pagnanakaw, at maging bahagi ng isang gang. Pagpasok sa bilangguan. Sa gulang na 22, nahuli siya sa armed robbery at naparusahan ng 7 taon sa bilangguan. Hindi komportable si Bronson sa bilangguan at madalas siyang nasisilong sa isolation dahil sa mga pag-atake niya sa kapwa bilanggo at mga gwardya. Sa paglipas ng panahon, nadagdagan ang kanyang mga pag-atake at paglipat sa iba't ibang bilangguan. Mga protesta at paglipat-lipat sa bilangguan. Sa kanyang paglipat mula Liverpool patungong Hull, patungong Leeds, at maging sa mga high-security prison tulad ng Broadmoor, hindi siya natigil sa kanyang mga pag-aalsa. Mayroon siyang 3 beses na nagsagawa ng rooftop protests at kahit na nag-organisa ng mga pag-aalsa sa loob ng bilangguan. Pinanatili niya ang kanyang katawan sa top physical condition sa pamamagitan ng kanyang solitary workout routine. Ang paglipat sa mental health facility. Nagsimula siyang ilipat sa mga psychiatric facility, at dito niya nakilala ang ilang mga kilalang gangster ng Britanya. Subalit hindi nagtagal ang kanyang stay dito, at muling bumalik sa bilangguan dahil sa sunod-sunod na mga aksidente at pag-atake. Sa kabila ng kanyang mga pagkakadapa, natagpuan ni Bronson ang kanyang libangan sa pagsusulat ng mga tula, paggawa ng mga sketch, at paglikha ng mga cartoon strips. Nagkaroon siya ng mga parangal para sa kanyang sining kahit na nasa loob siya ng bilangguan. Ang kanyang mga artwork ay muling nagkakahalaga sa auction, at ang kanyang mga kita ay ibinibigay niya sa mga charitable organizations. Ang naging pag-asa at bagong buhay niya. Sa kabila ng kanyang matagal na pananatili sa solitary confinement, nakahanap si Bronson ng pag-asa sa pamamagitan ng pag-aasawa muli, pagiging aktibo sa paggawa ng sining, at pagtanggap sa relihiyong Islam. Subalit ang kanyang pag-asa na makalaya ay patuloy na naiipit ng kanyang mga nakaraang krimen at habambuhay na sentensya. Sa huli, iniwan ni Bronson ang mundo ng Britanya na nagtatanong kung tama ba ang mga hakbang ng awtoridad sa kanya. Binigyang diin ang kanyang mga kontrobersyal na aksyon, at ang mga pagsubok na kanyang hinarap, sa loob ng mahabang panahon ng pagkakakulong. Sa kabuuan, ang buhay ni Charles Bronson ay isang halimbawa ng mga komplikadong isyu sa hustisya at mental health care system sa Britanya. Ang kanyang kwento ay naglalarawan ng paglalakbay, mula sa kahirapan at krimen, patungo sa pagnanais na magbagong buhay. Ngunit sa bawat pagkakataon,
Ang kanyang mga kilos ay nagdudulot ng maraming tanong sa sistema ng batas at pagkakakulong. Sa pagtatapos ng dokumentaryo, iniwan ang mga manunood na nag-iisip ang kahalagahan ng tamang pagtingin sa mga taong gaya ni Charles Bronson. Ano nga ba ang nararapat na hakbang para sa mga taong tulad niya? Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang usapin at ang pagtatanong sa kanyang kwento at sa buhay niya sa loob at labas ng bilangguan.